DXMY, The Music and News FM station of RMN. sa Cotabato. Sa Cotabato, 90.9 90.9. DXMY. Oras mga kasama, 7:42 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Pasok sa paaralan sa bayan ng Dato Rincinso at Maguindanao del Norte suspindido ngayong araw. Headlines. Lalaki naman patay sa pamamaril sa Cotabato City. Headlines. Dalawang lalaki arestado sa magkahiwalay na operasyon sa lungsod dahil sa illegal na droga. Headlines. Dalawang pulis patay sa pamamaril sa probinsya ng Sultan Kudarat. Headlines. 5 anyos o 50 anyos na rape suspect arestado naman sa Maguindanao del Sur. Headlines. Samantalang suspect sa umano'y pang-abuso sa isang minor, timbog sa North Cotabato. Headlines. Mahigit 388,000 pesos talaga ng shabu na sapat sa isang suspect sa bayan ng Midsayap. Headlines. Dalawa sugatan sa road accident matapos sumanong mawala ng preno ang minivan sa Maguindanao del Sur. Headlines. 90 at IV at MNRF nagpulong para sa pagpapatibay ng kapayapaan sa Maguindanao del Sur. Headlines. Settler Candidate Forum isasagawa para sa first BARM election. Headlines. Mahigit 60 lokal na opisyal sa Maguindanao del Norte lumipat umano sa BFP. Headlines. Samantalang pamahalang Bangsamoro nagrepaso sa operasyon ng Hajj para sa mas epektibong serbisyo sa mga peregrino. Headlines. 5 kalutubong tribo sa BARM naghahain naman ng manifestasyon of intent para sa parliamentary election. At Headlines. DWAT 12, pinaigting ang serbisyong pangkalusugan matapos ang magnitude 7.8 lindol. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang umaga mga kasama ng Miyerkules sa 8 sa buwan ng Hulyo 2026. Kami tagapagbalita Radyo Man Sabang. At Radyo Man Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng ating mga balita, sinuspindi ng lokal na pamahalaan ng Dato Rincinso at sa Maguindanao del Norte ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko man o pribadong institusyon ngayong araw. Ayon sa advisory ng local LGU o ng LGU-2, ito'y kaugnay sa paghahanda kaugnay sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi or Super Typhoon Inday at ang pinaigting nitong Southwest Monsoon bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kawani ng paaralan. Sinuspindi nila ang klase sa lahat ng antas, pribado man, pampubliko ngayong araw, July 8, sa bisa ng utusan ng alkalde ng nasabing bayan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:45 ng umaga mga kasama sa ibang balita naman, dead on arrival sa Cotabato Regional and Medical Center ang isang 38 na lalaki matapos pagbabarilin sa Purok Magungaya, Barangay Poblacion 8, Cotabato City kahapon alas 12:20 ng tanghali. Kinilalang biktima na si Amilil Abdullah na kilala rin sa mga alias na Amir Abdullah at Amir Dalgan, residente ng Barangay Dasikil sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Ayon sa paunang investigasyon ng Police Station 2, naglalakad lamang ang biktima ng barilin sa ulo ng di pa nagigilalang suspect gamit ang caliber .45 pistol base sa 5 basyo ng bala na na-recover sa crime scene. Patuloy ang follow-up investigation at hihilingin din ng pulisya ang CCTV footage mula sa mga kalapit na bahay at establishmento upang matukoy kung sino ang mga responsable sa krimen. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa ilang pang balita mga kasama, sa kulungan ng bagsak ng dalawang individual na ano'y tulak na illegal na droga matapos masakote sa magkahiwalay na lugar dito sa Cotabato City kahapon. Unang kumasa ang Police Station number 3 ng bypass operation alas 4:05 ng hapon sa bahagi ng Rosarets number 10. Ang suspect ay narestong si Kaptain Abdullah alias Gelil, 27 anyos na nakuhanan ng dalawang maliit na plastic sachet ng suspected shabu na may bigat na 0.1 gram na nagkakalaga naman ng 800 o 680 pesos. Samantala pagsapit ng alas 7:30 kagabi, nasa kote naman ng CPDEU ang suspect na kinilalang si alias Kim
mula sa bahagi ng Purok, Sampaloc, Mother Barangay, Bagwa ng lungsod. Nakuha naman sa kanya ang isang maliit na sachet na naglalaman ng suspected shabu na may bigat na 0.08 grams na nagkakalaga naman ng 544 pesos. Nasa kustudiyan ng PNP ang dalawang mga naarastong suspitsado. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:48 ng umaga mga kasama, patay ang dalawang pulis matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspek sa barangay Tino Migis, Lambayang Sultan Kudrata bandang alas 7:10 kagabi. Kinilalang mga biktima na sina Patrolman Pagurayan at Patrolman Bulyos. Kapwa nakatalaga sa 12th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 12. Ayon sa punang investigasyon, magkasakay ang dalawa sa isang motorsiklo nang pagbabarilin sila ng mga suspek ng umano'y armado ng M16 rifle habang binabaybang lugar ng insidente. Namatay ang dalawang pulis dahil sa tinamong mga tama ng bala. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga salarin. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita mga kasama, dinampot ng mga elemento ng parang MPS ang isang 50 anyos na lalaki na manoy sangkot sa insidente ng panggagakasa na naganap alas 4:30 kahapon sa bahagi ng Sitio Hulbot, Barangay Sarmiento sa parang Maguindanao del Norte. Sa ulat mula kay Police Colonel Mark Henry Boglosa ng parang MPS, ang biktima ay nakilala sa alias na Nene, hindi tunay na pangalan, 27 anyos, habang suspect naman ay nakilalang si alias Giler, hiwalay sa asawa, magsasaka at residente ng bayan. Sinasabing napasugod sa Compact Sarmiento Detachment ang biktima makarang kahasain di uno na agad namang inaksyonan ng WCPD para arestuin ng suspect. Itong suspitsado o ang biktima ngayon na sa pangangalaga ng Women Children Protection Desk ng parang MPS para sa proseso ng kanyang medical legal examination, samantalang nakakulong ang suspect ngayon sa lock-up cell ng PNP Parang. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Timbog ng Kabakan Municipal Police Station ang isang 60 anyos na lalaki na itinuturing sangkot sa tangkang pang-aabuso sa isang batang babae sa loob ng isang lodging house sa Kabakan, North Cotabato matapos itong matyempuan sa barangay Katiduan sa nasabing bayan. Sa operasyon, na-recover mula sa suspek na itinago ang pagkakakilanlan ng isang caliber 38 revolver na walang kaukulang dokumento, 6 na bala at isang pakete ng hininalang shabu. Ayon sa pulisya, tugma ang pagkakakilanlan ng nasabing lalaki o suspek sa nag-viral na insidente nito lamang lumipas na Biyernes at umano'y nilapitan ng suspek ang bata at nagpatulong magbuhat ng gamit bago ito dinala sa isang lodging house matapos magpakilalang ama ng biktima. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:50 mga kasawa ng umaga ng ating oras, nasabat ng mga otoridad ang mahigit 50 gramo ng suspected shabu na nagkakalaga ng 388,796 pesos and 80 centavos sa nilunsad na search warrant operation sa Purok 3, Barangay Poblacion 6, Sayap, Cotabato kahapon. Ipinatupad ang operasyon sa bisa naman ng inilabas na warrant laban kay Elias Toto na naharap sa kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng RA 9165. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng PNP ang nakuwang ebidensya habang ang suspect ay nakatakdang sampahan ng kaso dahil sa pag-iingat ng ilegal na droga. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:51 na po ng umaga mga kasama, 2 katao naman ang naisugod sa paggamutan matapos masangkot sa isang road accident sa National Highway sa Barangay Satan sa Rifagwak, Maguindanao del Sur, pasado alas 2 ng hapon kahapon. Kinilala ang biktima na sina Abdul Kadir Abdul Karim, ang driver ng Suzuki minivan DA17 at pasahero nitong si Raisa Abdul Karim. Batay sa paunang investigasyon, binabagtas ng minivan ang naturang kalsada sa gitna ng malakas na buhos ng ulan nang mawala ng preno at kontrol ang driver sa manibela dahilan upang bumulusok at bumangga. Dahil sa lakas ng pagkakasalpok, nagtamo ng mga pasa at sugat ang dalawang sakay. Agad silang tinulungan ng mga residente at isinugod sa ospital para sa agarang gamutan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.
Alas 7:52 ng umaga mga kasama. Tatak RMN. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Ang trabaho at oportunidad, mas magandang kinabukasan. Kapag nagsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, tuloy sa ating mga balita, nagtakaos ng isang peace dialogue ang 90th Infantry Battalion at mga kinatawaan ng MNRF sa bayan ng Dato Saudi, Maguindanao del Sur bilang bahagi ng hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. Dito tinalakay ng magkabilang panig ang pagpapalakas ng koordinasyon at pagtitiwala, gayon din mga programa makakatulong sa mapayapa at inklusibong pag-unlad ng komunidad. Ayon sa 90IB, ang aktibidad ay bahagi ng patuloy nitong kampanya sa ilalim ng 601st Infantry Brigade ng 6th ID na isulong ang pagkakaisa at serbisyong nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 7:54 ng umaga sa ibang balita naman, magbubukas na ngayong school year ang kauna-unang School of Medicine na magkatuwang na ilulunsad ng Cotabato State University, Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City. Sa eksklusibong panayam ng DXMY kay CSU President Professor Sema Dilna EDD na isa itong prestig ng Bangsamoro Autonomous Region, lalo't nasa sentro ito ng BARM unang may papatayo. Nakatakdang magsimula sa September ngayong taon ang klase ng mga nais pumasok sa nasabing institusyon. Habang ngayong darating na Sabado naman ang formal na pagbubukas o inauguration nito na dadalawa ng mga high officials mula sa Commission on Higher Education o CHED. Samantala mga kasama, may mga requirements para sa admission ng mga estudyante habang naglalaro naman sa higit kumulang 50,000 ang kabuang tuition fee para dito. Ngunit dahil sa government institution, ito ay maaari din mag-avail ng mga scholarship program para makatulong sa gastusin. Dahil dito inaanya ni CSU President Dilna ang lahat ng mga nais maging doktor balang araw na samantalain ang nasabing programa, lalo't narito na sa pinakamalapit na lugar sa loob mismo ng BARMM. Alhamdulillah, na-realize natin yung dream for the Bangsamoro communities, Bangsamoro people na magkaroon tayo ng medical school in the heart of Bangsamoro region. At ito na po siya. Pinanganak na po ang Cotabato State University, Cotabato Regional and Medical Center School of Medicine. Upon the approval of our application from the Commission on Higher Education, noong June 17 po ay nagkakaroon ng commissioners meeting headed by the chairperson Honorable Shirley Agrupis, head chairperson, and said in-bank resolution number. Samantala mga kasama, gagawin naman bukas, July 9, ang multi-stakeholder dialogue at candidates forum na inaasang pagtitipon ng mga kandidato kumakatawan sa sektor ng mga settler para sa kauna-unahang BARM parliamentary election. Sinabi ngayong umaga sa DXMY ni Jelvis Joey Diquito, lead convener ng tagapangasiwa ng forum, na ito ay binubuo ng iba't ibang political party kabilang na ang Bangsamoro Federal Party,
Christian for Peace Movement, UBJP at BARM Grand Coalition habang bukas rin ang imbitasyon sa iba pa mga rehistradong partido upang may presenta ang kanilang plataporma at advokasya para sa sektor. Lain ng forum na mabigyan ng pagkakataon ang mga kandidato na maipaliwanag ang kanilang mga programa at mga panukalang makakatulong sa mga komunidad ng settler sa Bangsamoro. 2026, meron pong isa huge gathering of settlers at tinatawag na it's a multi-stakeholders dialogue and the candidates forum. Ito yung pagtipon-tipon ng iba't ibang partido ng mga settlers na tumatakbo sa first Bangsamoro parliamentary election. Ito ay mayroong 4 partido na bibilangan po ng Bangsamoro Federalist Party, the Christians for Peace, UBGP at saka nung Farm Grand Coalition. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. 4 na political party ang kinumpirma ang kanilang pagdalo sa nasabing pagtitipon kasama ang kanilang mga kandidato para sa settler sector representation sa kauna-unahang BARM parliamentary election. Ani Didikito, positibong hakbang ang pagtitipong ito dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga kandidato na maipaliwanag ang kanilang mga advokasya sa harap ng sektor at ng publiko. 4 po na partido, yun yung PEP, pinangunahan ng Salvador Anayaten at saka si former M. Pongpin Iki. Samantala po sa Christian for Peace, Professor Edgar Ramirez at saka Pastor Percy Lagman. Doon naman RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama sa iba pang balita, mahigit 6 na pong barangay chairperson at municipal councilor mula sa 4 na Iranon municipalities sa Maguindanao del Norte ang opisyal na numpa bilang mga bagong miyembro ng Bangsamoro Federalist Party. Sa isang oath-taking ceremony, pinangunahan ito ni BFP President Tumanda Antok kasama si Member Parliament Attorney Kitem Ganatuan Jr. at Mayor Ibrahim Ibay. Dumalo rin sa aktibidad ang mga alkalde at vice-alkalde sa mga bayan ng Parang, Matanog, Buldon at Balira bilang mga saksi sa seremonya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:59 ng umaga mga kasama, binigyan din ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Magakuha ang kahalagahan ng pagkakaisa at sama-samang pagtutulungan sa kanyang pagdalo sa pagdiriwang ng ika-23 anibersaryo ng Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Sa kanyang talumpati, hinikayat ni Makakuha ang mga residente na ipagpatuloy ang diwa ng pagkakaisa na ani ay naging mahalaga sa susi sa tagumpay ng kasalukuyang pamunuan ng bayan. Anya, ang tunay na tagumpay ng isang lider ay nasasalamin sa pag-unlad ng buong komunidad at nagiging posible ang mas malalaking layunin kung nagkakaisa ang mamamayan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama sa munyong kalipunan ng ating balitaan ngayong umaga ng Miyerkules sa 8 sa buwan ng Hulyo 2026. Magandang morning muna Radyo Manebs. Sa ating mga viewers, Samsudin Mama Saunda ng municipality ng Ligawasan SGA, si Sembay Adam at ng iba pa dito. Good Si Sir morning. Amay Samrod. Oy sir, get well soon ha. Ay, oo. Pagaling po kayo. Morning, sir. Okay na. RMN News, Diretso. Mga partners po natin sa Master Control muna. O sa News Center, Radyoman Daisy Maud at Radyoman Jul Di Mapalaw. Sa Master Control, Digital Technical, Radyoman Ricardo Eric Madamba Jr. Kami nyo nakasama, Radyoman Eb Sabang. At Radyoman Erwin Kabelbigan, Tatak Arimen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.